Crispy. Wala akong kahit anong sausahan kasi gusto ko po. Kasi itong liempo sa charon, siyempre may alam na po yun. Umpisa na po nating magisa ng munggo. Masarap po sa bawang. Alam niyo po yung maliliit na bawang. Mas masarap po yun. Ito naman po kasi elephant garlic, yung malalaki. Pero mas masarap po talagang i-golden brown. Parang ganito po. Yan, ganyan. Masarapan tingnan. Ang sarap. Paluin ng sandok. Alam po natin mag-golden brown. Yan, golden brown na. At sunod po natin ang shallots. Ito po yung sibuyas na pag tinanim po ninyo dumadami. Yung maliliit na sibuyas. Yan po yun. Kasi yung onion po, pag tinanim nyo po pa isang piraso lang po yung sa garden. Mas malasa po ang shallots. Yung mga sibuyas Tagalog o sibuyas Bisaya o sibuyas Mindanao, yung maliliit. Sarap po yun. Kapag naghihiwalay na po ang sibuyas sa hibla, sunod na po natin ng kamatis at liempo lechon. Di ba? Tingnan po, pag may natitira ko, nilalagay ko sa freezer yung mga lechon, yung mga liempo-liempo. Ayan po yung masarap, yung hinog na hinog po yung kamatis. Kumukulay sa sabaw. O kumakatas. Lagay na po natin ang munggo. Yung munggo po hilaw Bakit po? Siyempre may iba't iba naman po tayong style ng pagluluto. Iba pinakukulaan muna, iba binababad. Ito hinugasan ko lang pong mabuti. Bakit? Para hindi mawala po yung starch. Yung starch po na parte ng munggo na nagpapalinam na mas nagpapalapot ng maayos. Opo, kasi kapag pinakuluan po ninyo at sinala po ninyo at ginasan nyo po munggo, napapansin nyo po parang hindi siya malapot kasi tinanggal nyo po yung starch. Yun po yun. Diba? At lagyan po natin ng tubig. Lagay po tayo ng asin. Excuse me. Paminta. At haluin po natin ng bahagya. Lagay lang po natin sa medium low heat. At takpan po natin. Hanggang sa lumambot ang munggo. Yan. Magpiprito din po ako ng liempo. Para mas masarap. Crispy ko po yung balat. Yan. Ayan. Malambot na po ang munggo. Napakabango. Lagay ko na po ang palaya. Meron po ako dito kapalian na yung mga natitira po sa mga nakaraang mukbang. Yung kumain po tayo ng pinasingaw ng mga gulay. Pag may natitira po ako, nalagay ko po sa freezer. Nalagay ko na rin po ng hipon. Ito pong hipon po na to, wala na pong balat, malinis na po. Ready to mix. Ano na po ito boiled. Diba? Ilan po natin kumulo at maglalagay po tayo ng spinach. Yan, kumukulo na po. Bago po lang spinach, yung chicharon muna. Ito po yung ginawa kong giant chicharon. Kapag magduduro po ng chicharon, mas maganda nasa loob po ng plastic. Para hindi makalat. Diba? Walang masasayang. Yan, nako. Tama, spinach po. Spinach pala muna. Sorry, I just carried away. Yung accent ko, hindi magandang pakinggan. Nakakabuhisit. Talagang maganda. Naging English ako. It's kinda awful. Hindi talaga magandang pakinggan. Yan. And then, we're going to put
pork rind, chicharon. Hindi maganda mag-English pero tigas pa rin ng mga ano. Yeah. Dahil luto na po itong ating munggo, pagalagay niyo po ng chicharon. Haluin niyo lang bahagya. Huwag niyo ilulubog kasi para hindi naman siya kumunat. At saka huwag niyo na po itong tatakpan. Hayaan niyo lang na ganyan. Ganyan. Takpan yata ng magandang braso ko yung camera. Okay. Kailan po natin kulo at ready na po. Kung linamnam lang naman ng munggo ang pag-uusapan, dahan-dahan dapat pakuluan. Ay, naku, napakasarap. Wait, I just forgot one thing. Talaga may fake this one thing. Yan po yung ating liempo at chicharon. Kain na po tayo. Mabuhay yan! Maraming salamat na po sa Panginoon. Kasama-sama na naman po tayo. Naway safe po ang lahat. Ay, nalalapit na po talaga ang Pasko. Nag-umpisa na po yung simbang gabi. Miss po talaga sa Pilipinas. Bago tayo sa pasalamatan po muna natin ng Panginoon. Panginoon, maraming salamat po sa biyaya binigay niyo po sa amin sa araw na to, sa buhay. Naway safe po ang aming mga mahal sa buhay, sa amin pong pag-alis at pag-uwi po ng bahay. Pakigabay po ang kapwa po namin mga tao na malayo po sa kanilang mga pamilya, nananabik. Kung hindi po sila maka-contact, wala pong komunikasyon sa kanilang mga pamilya, naway kaligtasan na ng panghiling po namin, Panginoon. Kaya na po bahala po sa aming lahat. Sinusuko na po namin sa inyo lahat sa kanan ni Jesus. Amen. Sana pa natin. Inamin ko po, iced tea. No sugar, walang asukal. Sinasabi nga po, di ba, ang munggo daw bakit pang Friday? Kasi nga, pag mahal na araw po, di ba, munggo, kailangan munggo. Pero walang karne. Siyempre, ito naman po ang aking nami-miss na kainin. Ang medyo challenging lang dito, mag-English ka. Sabi, wag na. May pectus na English. Just a second. Para wala nang lumalabas sa salita. Sobrang pectus ng accent. You know what? Sa mga kababayan po natin dyan, sa nasa abroad, ingat po. Bayan natin sa Pilipinas, sa Visayas, Mindanao, mga nasa abroad. Hindi ko lang po alam anong oras na po. Salamat po. Ay, sige, mag-English na. May narinig ako nag-request. Mag-English ka na, kuya. Hold on. I'm still scooping some rice. Nag-iisip po ako hindi mamamali yung grammar ko. Alam niyo naman po, di ba? Sa buong mundo yata tayong Pilipino ang masyadong grammar conscious. At competitive. Kapag natalo sa isang bagay, parang hindi matanggap ang pagkatalo. Joke lang. That was kinda humor. Munggo is mang beans. Chicharron is pork rind. On Spanish, of course, is chicharron. Chicharron, of course, but chicharron is a little bit small. Poco. And this is belly. Fried pork belly. And it has kind of crack here.
Ako naman ng English. Sumasakit ang kaluluwa ko. Ito na po. Crispy. Wala akong kahit anong sausahan kasi gusto ko po. Kasi itong liempo sa charon, siyempre may alam na po yan. Mahal. Ang pinakamainit lang po dito yung munggo. I'm a little bit impressed of my cooking skills. So good. Totoo lang po, huwag natin kaya yung accent natin o magkakamali tayo ng pagsasalita ng English. Huwag naman yung magbabakasyon sa ibang bansa sa English-speaking country. Lahat ng post sa Facebook, English ka na ng English. Pati video mo, English ka na ng English. At pagdating mo sa Pilipinas, isang linggo ka na ng bakasyon. Tapos sasabihin mo, medyo nakakalimutan mo na mga Tagalog. Pag kinuwentahan mo, matino, baka malumpo ka. Pero pag akwentuhan mo yung mga aso't pusa, yun okay lang. Yung mga alaga mo. No. Alam niyo po ba, pag nagluto kayo ng munggo, palamigin po ninyo, tapos pwede yung matira, palamigin nyo, tapos lagyan nyo sa freezer. Ang ideal temperature po talaga sa freezer is -18. If you want to have a long, ano ba to? Storage life of your foodies. No. Tama-tama po yung alat ng alat ng munggo. Good presentation. Yan. Ito yung tabang malabo yung kainin. So yung tabang malapit lang sa balat.
Yes, I can hear you. Ano ka sabi? Mag-English ka pa, kuya. 2-5. Excuse me. Alam niyo ba gano'n kadaling mag-English? Hindi niyo ba inaral ko kanina bago ako mag-vlog? 10 beses ko pinapractice yung accent ko. No, I was just kidding. Siyempre sa corporate world po, di ba? Pag nagpe-present po ako, parang feel na feel ko po talaga. Yun po yung gusto ko yung mga yung presentation. Yung PowerPoint slide ako. Tapos tatayo ako doon, papakita ko. No, pag nakita niyo po ako yung base na base. Pag nakita niyo pang nabihis, tapos nakita niyo sa personal, baka sabihin niyo, tabi-tabi po. Naka-costume pa. Sarap. Kahit wala siyang toko, napakasarap din pagkakatimpla. Tapi yung kompleto po, meron tokwa at saka merong tinapa. Naririnig kita just a second. I'm still trying to swallow my food. I have to chew. I have to chew first. Yeah. Got it. Ano daw po English ng ng ulam? English po ng ulam is viand. Victory, I-A-N-D. Anything served with rice. You know what? Tapos ng tama ako. Itong liempo. Ang tama yung alak. Actually, this one is not too salty. It has crunch from the skin. A gelatinous from the fat. And a little bit juicy from the meat. And I like the texture
And it is really well seasoned. I really like it. Bakit ba ako nag-English ngayon? May dahilan po. Kasi bakit gano'n, di ba? Minsan unfair. Pag nakita sa mga social media, foreigner, wala ko isang foreigner eating Filipino food. O, di ba? Sabi lang, cute naman. Kung, ay wow, nakapag-Tagalog ba siya? Masya rap, gano'n pa yung mga accent. Di ba? Gusto ka na balut. Ay, ano, natutuwa tayo, no? Ay, titignan niyo ba ang cute naman niya? Ano kayo? First time niya kakain ng balut. Pero pag mga Pilipino nasa ibang bansa, first time halimbawa, kakain ng mga pagkain sa ibang bansa, tapos mag-English. Basahin niyo yung mga comment, di ba? Kuya, huwag ka na magpasosyal. Kahog mo yung mga obrador ng waiting lang sa Philippines. Tigas ng accent mo, hindi sa'yo bago. Sagwa-sagwa. Ano nga bang ano, no? Napaka-unfair. Yung sinusubukan ng ibang kapwa natin Pilipino na pumasok sa international cuisine. Yung pang nag-English. Babas natin. Kaya hindi tayo makapasok sa international cuisine. Pinabas kasi natin, di ba? Pero pag foreigner, todo support tayo. Ano nga ba ganun? Kaya mga foreigner, pag pumunta sa Pilipinas, para mag-vlog lang. Gusto maging vlogger. Ginagastosan talaga nila para makuha sila ng supporters. Napapaisip lang po. Pag-isip po tayo ng isang vlogger na Pilipino. Talagang nakapasok po, vlogging po, pwede usapan ko. Nakapasok po sa international scene na kinilala sa buong mundo dahil sa kanyang pag-vlog sa pagkain. At nag-i-English siya. Pag-isip po kayo ng isang Pilipino na gumagawa po ganun at sikat, nabibigyan po ng attention sa social media. Ako wala pong maisip, to be honest. Di ba? Ito lang, Pilipinas po. Number 1 po tayo sa Southeast Asia when it comes to social media. Yung usage po yung paggamit. Facebook, YouTube, yan. Yung mga primary social media networks.
Does it make any sense? Wala ko sarili ko. English kasi, wag na, tama na muna. Tagalog na lang. Narinig ko kasi may pilit sa akin. English ka pa, English ka pa. Hold on. Pero, napakarami naman pong Pilipino. Ito na pakahanga na they're speaking both languages. Our national language, English and Tagalog na talagang magte-trending sa buong mundo, di ba? Talagang nakakahanga yung ganun. Kaya ibang mga lahi, kasi nag-trend po talaga sa social media. Alam, masaya lang po kasi the world is constantly changing. Sige, narinig ako. Kuya, gandahan mo kasi okay naman pala yung pag-English mo. Narinig ko, nababibes kami nagsasabi. Once again, the world is constantly changing. There is always a time for each and every one of us. I would say one day ayoko na, maalog na yung utak ko. Time person. Time person. Okay, sabihin ko sa English. Sa Tagalog mo na. Sinusubukan ko lang po kasi pasahin yung sarili ko. Okay, English naman. I was just trying to entertain myself, to pamper myself, you know. I'm miles away from my loved ones. From my loved ones in the Philippines, and living here in abroad, it's good. My friends are giving me expensive gifts. Joke lang po yun. Madali lang talaga ako makuto. There might be some foreigners. I got their attention for sure. Some of their friends are watching right now. Some of their wives are watching right now. Filipino children. Thank you so much. Thank you so much for your patience. Thank you so much for your patience for my fellow men. Joke. Hindi. Kaya naman kasi tayo may we Filipinos, we are loud, we are friendly, we're just very expressive. You know. I think in remote area you could find there a reserved type of individuals, remote areas. But I like being with them. I like being with simple people, with simple dreams. The impossible dreams. Ganto na lang po. Ayoko mo kumanta. 3-5 po yun. Lalo po, maraming salamat po. Sana naman po kahit paano ay napangiti ko po kayo. At maraming salamat po sa suporta. Bago tayo tapos, pasalamatan po muna natin ng Panginoon. Panginoon, maraming salamat naman po sa kabiyayang binigay niyo po sa amin. Naway ang bawat isa po ay puro positibo na lang po ibahagi sa bawat isa. Pansinin po ang kabutihan ng bawat isa. Mahalin po ang bawat isa. At ang bawat isa po,
Kayo po ang manaan sa kanilang mga puso, Panginoon. Kayo na po bahala po sa amin, sinusukunan po namin sa inyo lahat sa kanilang Jesus. Amen. Paano po, maraming salamat na po sa inyong oras na ilan sa pinilangan lakbay. Basta lagi pa tayong positive vibes, good vibes. God bless, ingat po lagi, magandang araw. Laban na!